Magandang umaga, Sander. Magandang umaga din sa mga tagapakinig natin ngayong umaga sa Alam Na. Opo, unahin ko lamang po dahil po itong mga local officials po ng Kalayaan Island Group banned sa China. Pero mukhang iba naman po ang ating appreciation sa kanila, ma'am. Oo nga, kasi kung ang China ay binubuli sila using a travel ban, huwag na daw silang pupunta ng China, tayo gusto natin silang parangalan. Kaya kahapon, ginawaran natin sila ng West Philippine Sea Heroes Award. Kasi matapang nilang pinakita sa China, maliit man yung munisipyo nila, hindi sila papayag na binabastos ng Chinese Embassy yung ating mga local officials. At yung nagpasa po kasi sila ng resolution na persona non grata yung ambassador ng China sa kanilang munisipyo. Sa mga hindi po nakakaalam nasan yung Kalayaan, yun po yung nasa front line ng pang-aapi ng China sa West Philippine Sea. Yung isla po nila, yung Pag-asa Islands, naku, pinalilibutan ng mga Chinese vessels. Kaya po, saludo tayo sa mga opisyales ng Kalayaan 16 at gayon din sa mga residente ng Kalayaan sa kanilang matapang na pagtindig para sa atin. Opo, no? At pero sa kabila po nito, sa atin pong pamahalaan, meron pong mga bangayan, mga, kumbaga po, magkakasalungat na mga opinyon tungkol po sa Kalayaan Island Group. Ano po ang tindig dito ng atin ito at ng akbayan? Ayun nga po, nakakalungkot kasi may mga ilan tayong political leaders, yung mga tinatawag nating senador na nagsasabi, isuko na daw natin yung Kalayaan Island Group. Naku, syempre po hindi po tayo papayag yan at karamihan po ng Pilipino nagsasabi, Kalayaan, atin ito. Dahil yan po ay integral na part ng West Philippine Sea, yung Kalayaan Island Group na tinatawag natin. At gayon din, yan ay naipanalo na natin sa arbitral ruling under the UNCLOS. So yung buong mundo ay klaro na sa Pilipinas ang area na yan ng West Philippine Sea. At gayon din ay actually po yung ginawa ng China na pagda-travel ban sa mga local officials ng Kalayaan ay that very act para sa amin ay nag-backfire. Kasi by banning the local officials, they also acknowledged their authority over the area at yung resolution na pinasa nila. Kaya sa totoo lang po, parang pati yung China ay nirecognize din yung ating authority sa Kalayaan Island. So muli, sana yung mga political leaders natin, gayahin naman yung katapangan ng Kalayaan 16 at huwag i-echo yung propaganda ng China. Ano pong tawag ninyo? Chinador? Oo, mga senador. Ito yung mga leader natin, nasa Senado yung iba, may ilan nga nasa Kongreso, na parang nagiging parot ng propaganda at linya ng China. Kaya wag naman sana nila ibenta ang interes ng Pilipinas. Opo, sabi nga po ni Commodore J. Tariela dun sa kanyang mga Facebook post, i-echo natin kung ano yung tamang naratibo. At yung totoo, yung katotohanan at klaro sa batas ng mundo at ng Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. Ano pong opinion po ninyo doon sa mga ang opinion naman ay medyo pumapanig po doon sa China at sa dati pong pananaw din ng Duterte administration na mas maganda pong makipagkaibigan tayo sa China at wag natin silang gagalitin? Nako, hindi naman po tayo ang nang-aaway at nang-aapi. China po. So ang hirap naman na habang tayo ay wina-water cannon, yung mga mangingisda natin ay pinapaalis, ay magpapasakop tayo at tayo ay sasabihin natin, naku baka magalit yung bully. Para namang sinuko na natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, ginagawa lang naman natin yung tama at sinisiguradong tinitindigan natin yung mga kapwa Pilipino na sila yung naaapi. Kasi tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea and we're only exercising our rights. Huwag po tayong magpapabudol dun sa mga naratibo na nagsasabi na tayo ang nagpapataas ng tensyon at tayo pa yung nanggagalit sa China. Kasi excuse me po, si China po ang nang-aapi, si China po ang nagpapataas ng tensyon, si China po ang nagte-trespass sa ating teritoryo at nag-conduct ng illegal activities. So wag po nilang
tarin at babaluktutin yung kwento kasi klaro po sa international stage sino ang nang-aapi at sino ang nagpapataas ng pensyon dito. Opo, at kaugnay po niyan, ang atin nito coalition at ang Akbayan Party, meron po kayong gagawing civilian mission po ulit. Pang ilan na po ito? 4 na ho ba? Pang-apat na, nakatatlo sa West Philippine Sea in our civilian missions para ipakita na ang pagdepensa sa West Philippine Sea ay sama-samang pinagtutulungan ng mga ordinaryong mamamayan. So with our volunteers, mga fisher folk groups, civil society, mga kabataan, magsasama-sama tayo muli sa ating fourth civilian mission. Yung mga detalye po ay aming i-announce very soon, most likely this summer po yan, para ipakita sa China at gano'n na rin sa ating mga political leaders na ini-echo ang sinasabi ng China na hindi natin isusuko ang Kalayaan Island groups, bagkus tayo ay pupunta doon para ipakita na we are exercising our sovereign rights in the West Philippine Sea. Sa ngayon ba ay wala pa pong eksaktong petsa, ma'am? Meron na kaming na pupuso ang mga dates. Yun lang i-announce po namin very soon pag may detalye at kompleto na yung itinerary at hopefully po by after EDSA we will be able to announce it na. Opo, at para naman po dun sa mga hindi na po makakasama pero kaisa po ng inyo pong adhikain, papaano po kaya kami makakatulong gamit po siguro ang social media o yung iba pang mga platform para po palaganapin yung ganitong mga impormasyon? Alam niyo po, last year, nagkaroon kami ng rap challenge online kasama yung Morovitz. Meron silang rap, ang tawag ay teritoryo at ang dami pong mga kabataan, mga artists, rappers na nag-rap to the tune of teritoryo para mas palakasin yung ating mensahe at pagsamasamahin yung iba-ibang boses through song. So, at ito po, pinost nila sa social media, TikTok pages, yung recording ng kanya-kanyang mga pagra-rap ng mga Pilipino. So, gamitin po natin yung iba't ibang paraan through art, through music, through even visual art para ipakita yung mensahe natin. Iisa ang sabi, West Philippine Sea, atin ito. Maraming salamat po sa inyo at kapag napapalapit na po yung petsa at siguro po after or during and after, tatawag po kami ulit, ma'am. Sige Sir Sander, sama po kayo. Opo, ayan, ang RMN po kasama sa ika-4 na civilian mission dyan po sa West Philippine Sea. Ma'am, maraming salamat po at mabuhay kayo. Maraming salamat din po. Nakausap po natin si Rafaela David, siya po ang